Samantala, kumala po tayo ngayon ng karagdagan o mga kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa may Cebu City na idineklara na nga po sa state of calamity. Habang Enero 16 ang itinalaga pong araw ng pagluluksa doon matapos yung pagguho ng landfill. Kaugnay niyan may nagkalapang report ang Bombo Radio Cebu. Idineklara ng pamalaan ng Cebu City ang state of calamity para sa buong lungsod dahil sa pagkaantala sa pangongolekta ng basura kasunod ng landslide na naganap noong Enero 8 sa Binaliw Landfill. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, ang chairman ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, isinaalang-alang nila ang deklarasyon dahil sa pagkaantala sa operasyon ng pangongolekta ng basura at ang mismong insidente noong Enero 8 kung saan umakyat na sa 13 ang bilang ng mga namatay. Nagpahayag din ng pasalamat ang konsihal sa Barangay Pulog sa bayan ng Konsolasyon sa pagtanggap ng kasunduan na pansamantalang doon muna magtapon ang Cebu City sa mga nakolektang basura nito sa loob ng 30 araw habang binabalangkas pa ang permanenteng solusyon sa problema sa pamamahala ng basura na nagdulot ng banta sa kalusugan ng publiko. Ang iminungkahing deklarasyon ng state of calamity ay resulta ng isang pagkasanib na resolusyon na inihain ni na Konsihal Tumulak at Cebu City Councilor North District Joel Garganera sa online regular session ng Konseho ng Cebu City noong Martes, Enero 13, hinggil sa kanilang inilarawan bilang isang grave and tragic incident na nagresulta sa pagkamatay, pinsala, pagkawala at seryosong banta sa kalusugan ng publiko at kapaligiran. Kasunod din ng deklarasyong ito ay pinahihintulutan ang paglabas ng 30 million pesos mula sa calamity funds ng pamalaang lungsod at maliban sa Binaliw ay mabibigyan din ang mga biktima ng sunog sa Barangay Tejero noong nakaraang linggo. Sa kabilang bahagi ng parehong sesyon ng konseho, naghain naman si Konsihal Garganera ng isang corollary motion na nagdedeklara sa Enero 16 bilang araw ng pagluluksa at ang pag-alala sa pagkawala ng mga biktima sa malagim na pangyayari. I move to include in the agenda the proposed resolution to be included in this agenda. One is the declaration of state of calamity that finds legal basis under Republic Act 10121, otherwise known as the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, which includes, among others, the occurrence of natural or human-induced hazard. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañete, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!